Paano kung pagkatapos lamang ng isang gabi, mula sa pagiging isang mahirap na mag-aaral na tagapag-alaga ng baboy, siya ay maging isang binata na nagbabantay ng bilyong dolyar na ari-arian. Ang kwento ay nagsisimula sa eksena kung saan ang Kim Group ay nagpadala ng mga tao upang bawiin ang lupa at ang lupang kailangan nilang i-redevelop ay pag-aari ng pamilya ni Hafuong, isang batang lalaki sa nayon. Ang mga taong ito ay hindi nakikinig sa mga reklamo ng mga tao at pilit nilang sinisira ang lahat. Nang makita ang eksenang ito, umiti lamang si Kim Tiu. Si Hafuong ay binuhusan ng pintura at nang makita ito, galit siyang sumugod, ngunit siya ay ipinabagsak ng babaeng bodyguard sa isang iglap. Gusto pa sana ng babaeng bodyguard na turuan si Hafuong ng isang aralin nang sinyasan siya ni Kim Tiu na tumigil at pagkatapos ay umalis ang dalawa sakay ng kotse. Nainis, nagplano si Hafuong at ang kanyang mga kasama na harangin ang daan. Habang mabilis na tumatakbo ang marangyang kotse sa kalsada, biglang may isang binata na lumabas at humiga sa daan. Nang makita ito ni Kim Tiu, pinapunta niya ang kanyang bodyguard para tingnan. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang lumabas at pinigilan ang babaeng bodyguard, habang sinamantala naman ni Hafuong ang pagkakataon at tumalon sa loob ng kotse. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Hafuong na hindi siya aalis dahil ang lupang iyon ay mana ng kanyang mga ninuno. Nang hindi tumugon si Kim Tiu, laking gulat ni Hafuong nang lumingon siya dahil si Kim Tiu ay kamukhang-kamukha niya. Nagtinginan ang dalawa sa pagtataka nang hindi nila napansin ang paparating na container truck at ang malakas na banggaan ay nagpahimatay sa kanilang dalawa. Nang magising si Hafuong, napansin niya na kakaiba ang paligid niya at ang libu-libong metro kwadrado na silid ay malayo sa kanyang maliit na bahay. At sino itong magandang babae sa harapan niya? Akala ng kabilang panig ay nagpapanggap siyang tanga, kaya sinampal siya. Habang nagtataka si Hafuong, isang grupo ng mga tao ang pumasok at tinawag siyang binata. Sa puntong ito, isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Hafuong. Baka ay dinukot siya. Hindi pwede, naghihintay pa ang mga baboy sa bahay. Walang pag-aalinlangan, bumangon si Hafuong at tumakbo, dumaan sa mahabang pasilyo at sa wakas ay narating ang pangunahing pinto. Ngunit laking gulat niya nang ito ay nakalock. Nang lumingon siya, nakita niya ang mga katulong na yumuyuko sa kanya at lumabas din ang babaeng bodyguard. Hindi napigilan ni Hafuong na tanungin ang kinaroroonan ni Kim Tiu na nagpagulo sa babaeng bodyguard. Malinaw na sinabi ng doktor na walang dapat ipag-alala sa aksidente. Ngunit bakit kakaiba ang kilos ng kanyang amo ngayon? Sa puntong ito, napagtanto ni Hafuong na nagpalit sila ng katauhan. Kaya pala, sa ospital kanina, ang pamilya Kim ay walang pakialam sa kung ano ang tama o mali at gusto nilang ilipat si Kim Tiu sa isang mas mataas na antas na ospital. Hindi nila alam na si Hafuong ang dinala nila. Nang pilit na gustong umalis ni Hafuong, dumating ang kanyang ina at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kim Hao. Gusto sana ni Hafuong na sabihin ang totoo nang biglang ipinuslit ng kanyang kapatid sa kanyang kamay ang isang dokumentong kailangan niyang pirmahan. Nang buksan niya ito, nakita ni Hafuong ang mga salitang proyekto ng pagpapaunlad ng lupa ng Tanhay. Ito mismo ang lupang pinaglaban niyang panatilihin. Bakit hindi ko ito gamitin para ipawalang bisa ang plano sa pagbawi ng lupa? Kaagad niyang binawi ang lahat ng sinabi niya kanina at biglang yakap ni Hafuong ang kanyang ulo at umarteng nasasaktan. Pagkaalis ng lahat, pinayagan ni Hafuong ang sarili niyang magpakasasa ng kaunti. Tama nga, alam ng mga mayayaman kung paano mag-enjoy kahit ang ubas ay inihahain sa bibig at may ilang magagandang babae sa paligid. Samantala, ang tunay na binata, pagkatapos ng ilang sandaling pagkahilo at pagkalito, ay sa wakas ay nagising. Gayunpaman, hindi niya naaalala kung sino siya. Samantala, komportabling nakaupo si Hafuong nang lumapit ang babaeng sumampal sa kanya kanina na maihalatang pagkadisgusto sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, ang babaeng ito ay si Miko at mayroon silang kasunduan sa kasal. Sa loob ng 3 buwan, magsasama na sila sa iisang bahay, ngunit si Kim Tiu ay sikat sa pagiging malikot. Madalas siyang nakikipagrelasyon sa ibang babae sa labas at lantaran pa siyang pinapahiya sa publiko. Ito ang dahilan kung bakit direktang sinampal siya ni Miko. Bago pa makapag-isip si Hafuong, mabilis na inilatag ni Miko ang 3 tuntunin para sa kanilang paparating na kasal. Bawal siyang makisali sa anumang relasyon sa ibang babae at kailangan niyang manatiling malinis. Sa narinig, tumango si Hafuong sa pagsang-ayon dahil simple lang ang bagay na ito. Laking gulat niya nang dumating ang babaeng bodyguard na may 2 peres ng floral na pantalon sa kanyang kamay. Naintindihan ito ni Miko bilang maling akala at sinipa siya. Nang gabing iyon, habang nalulunod si Hafuong sa ilusyon ng isang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay, biglang lumitaw ang babaeng bodyguard na nakasuot ng isang sexy na damit. Pagbalik ng kanyang ulirat, nakita niya na ang kanyang braso ay nakabaluktot sa likod at nalaman niya na guni-guni lang pala niya ang lahat. Mula sa labas, isang lalaking nakasuot ng tiger mask ang sumugod papunta kay Hafuong bago pa man niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Nagwawala siya sa paghiwa, ngunit salamat na lang at mabilis ang babaeng bodyguard at nagtulungan silang dalawa para maitaboy ang tuso na lalaki. Nang hindi makalaban, tumakbo ang nakamaskarang lalaki para magsumbong kay Kim Hao. Iyon pala, sa panlabas ay nagpapanggap siyang mabait, ngunit sa loob ay lihim siyang gustong agawin ang posisyon ni Kim Tiu. Ang kamakailang pagtatangkang pagpatay ay hindi pinatulog si Hafuong, kaya nagpasya siyang tumakas mula sa kakaibang lugar na ito. Gayunpaman, ang pag-alis ng walang dala ay hindi ang
angkop kaya kinuha ni Hafuong ang mga ginto, pilak at alahas sa mesa bilang kompensasyon at tumakas. Sa kasamaang palad, mabilis na nilock ng babaeng bodyguard ang pangunahing pinto na humarang sa kanyang daan palabas. Samantala, sa Kim Group nagaganap ang isang pulong. Ang binata ay nasangkot sa isang insidente at ang presidente ay nasa ibang bansa sa loob ng 3 buwan na nagpabahala sa mga shareholder. Sinasamantala ang magulong sitwasyon, iminungkahi ng isang matataas na opisyal na pansamantalang pamunuan ni Kim Hao ang grupo. Sa narinig, mariing tumutol si Wudong, isang malaking shareholder. Nang tumanggi ang kabilang panig, nagdilim ang mukha ni Kim Hao at nagsimula siyang manipulahin ang mga shareholder na bumoto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Sa ilalim ng hindi nakikitang presyon, karamihan ay nanginginig na sumunod at si Wudong na lang ang nanatili sa kanyang desisyon. Para matakot siya, ibinigay sa kanya ni Kim Hao ang proyektong Tanhay para asikasuhin. Samantala, tumakas si Hafuong sa likod na pinto at nagtago sa basurahan para ilabas siya ng taga-kolekta ng basura. Bago pa siya makapagdiwang, pagbukas niya ng takip ay nakita na niya ang mga bodyguard. Habang nag-iisip siya kung paano ipapaliwanag ang sarili, isang payat na figura ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Wudong, isang personal na doktor na dalubhasa sa paggamot sa mga sakit sa isip. Narito siya para tuparin ang utos ng ama ni Kim Tiu. Mukhang lumampas na sa kontrol ang sitwasyon. Bumalik si Hafuong sa kanyang silid at kinontak ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang resulta ay inakala siyang scammer at kaagad siyang binlock. Habang nagagalit si Hafuong, biglang bumukas ang pinto. Seductive na sinabi ni Wudong na oras na para sa therapy. Matapang na lumapit ang babae kay Hafuong. Nang magising siya kinabukasan, nakita niya ang kanyang sarili sa bathtub. Iyon pala, noong isang gabi, tumakbo si Hafuong sa banyo para makatakas. Ginamit pa niya ang shower head bilang sandata para ipagtanggol ang sarili. Sa ilalim ng mapanuring mata ng babaeng bodyguard, walang pakialam na ipinaliwanag ni Wudong na iyon ay bahagi lamang ng shock therapy method. Pagkatapos sabihin ito, hinila ni Wudong si Hafuong para ayusin at maging presentable. Mayroong isang marangyang party ngayong araw. Pagdating pa lang niya, sinubukan agad ng direktor ng isang subsidiary company na makipagkaibigan kay Hafuong at tinanong siya kung ano ang iniisip niya sa kanyang proyektong kailangang suriin. Sa harap ng mga mausisa na mata, nalilito lang si Hafuong. Sa kritikal na sitwasyon, buti na lang at nagsalita si Miko para tulungan siya. Ang kanyang malamig at matalino na hitsura ay nagpahanga kay Hafuong. Samantala, sa isang lugar na malayo sa karangyaan, ang dating mayamang binata ay ngayon ay isang tagapag-alaga ng baboy. Kung ikukumpara sa masiglang si Hafuong, tahimik lang si Kim Tiu na nagpagulo sa isip ng kanyang childhood sweetheart. Balik kay Hafuong, napilitan siyang umakyat sa entablado para magbigay ng talumpati. Sa harap ng libo-libong mata na nakatingin sa kanya, naramdaman ni Hafuong ang pagkalito. Biglang pumasok sa kanyang isip ang imahe ng mga baboy na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Inilarawan ni Hafuong ang lahat ng tao na nagiging baboy at nagsimulang magsalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali ng walang kabuluhang pagsasalita, naging tahimik ang buong bulwagan. Hindi nila maintindihan kung ano ang gustong iparating ng binatang ito. Nang matapos ang party, bumalik si Hafuong sa bahay at hindi sinasadyang nakita si Wudong na may hawak na baso ng alak. Tinutukso si Hafuong ng mga mata ni Wudong. Sinabi niya na tila masigasig siya sa posisyon ng presidente ng kumpanya at gusto niyang maging baby niya. Namula ang mukha ni Hafuong at ininom ang buong baso ng alak. Pagkaraan, naramdaman ni Hafuong na mainit ang buong katawan niya kaya ginagpa siya siyang maghilamos. Hindi niya napansin na naliligo si Miko sa loob. Nang makita niya na papalapit si Hafuong, nataranta siya at nabitawan ang kanyang tuwalya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagay at inihampas sa ulo ni Hafuong na nagpahimatay sa kanya. Maya-maya ay nagising si Hafuong at nakita niya ang komplikadong mukha ni Miko at ang mapanuring tingin ng babaeng bodyguard. Bago pa niya maintindihan ang nangyari, hiniling ni Miko na kaagad siyang kanselahin ang kanilang kasal. Ipinaliwanag din ng babaeng bodyguard na nilagyan ng droga si Hafuong at kaagad niyang natukoy kung sino ang may kagagawan. Unti-unting nabunyag ang katotohanan at lumalabas na si Wudong ay hindi lamang isang simpleng psychologist. Siya ay isang trump card, isang espiya na maingat na inilagay ni Kim Hao sa tabi ni Kim Tiu. Ang huling layunin ni Wudong ay walang iba kundi ang makuha ang mga lihim na dokumento mula sa binata na si Kim. Nang mabalitaan ni Kim Hao na hindi pa natatapos ni Wudong ang kanyang misyon, hinawakan niya ang liig ni Wudong at mahigpit siyang inutusan na gamitin ang lahat ng paraan, kasama na ang hypnosis, para pilitin si Kim Tiu na pirmahan ang proyektong iyon. Bago umalis si Wudong, pinilit siya ni Kim Hao na magsuot ng high heels at mahigpit niyang ipinagbawal si Kim Tiu na pumunta sa kumpanya hanggang sa makabalik ang kanyang ama. Samantala, sa ekolohikal na lugar, iginigyan ni Dailok si Kim Tiu sa isang survey. Sa mata ng mga tao sa paligid, siya ay isa lamang tangang tagapag-alaga ng baboy, walang anumang kapansin-pansin. Ngunit ngayon, isang ganap na kakaibang Kim Tiu ang lumitaw. Ipinakita niya ang isang matikas na asal at isang matalas na isip ng isang tunay na negosyante. Nang tikman niya ang inihaw na karne, pinuri niya ang perpektong luto nito at ang kamanghamanghang lasa, ngunit tinukoy din niya ang mga seryosong butas sa isyu ng pananalapi. Mahusay na inanalisa ni Kim Tiu ang dahilan kung bakit mababa ang kita, na ang lokasyon ng kainan ay masyadong liblib at ang gastos sa mga hilaw na materyales at pag-aayos ay napakataas. Ang mga komentong ito ay nagpabigla kay Dailok. Sa kabilang banda, inakala ng dalawang may-ari ng kainan na nagsasabi siya ng kalokohan. Nagmadali silang iwagayway ang
ang kanilang mga kamay at sinabi kay Dailok na dalhin na ang lalaking ito palayo. Kahit na tinanggihan siya ng walang pakundangan, pilit pa ring ipinahayag ni Kim Tae-woo ang kanyang pananaw. Kung hindi magbabago ang ekolohikal na lugar na ito, malapit na itong malugi. Tanging umiling lang si Dailok at sinabi na mas mabuti pa kung bumalik si Kim Tae-woo sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng baboy. Ilang araw nang hindi nakikita ang mga baboy, kaya na-miss sila ni Ha-foong at iminungkahi niya sa butler na magtayo ng kulungan dahil gusto niyang mag-alaga ng baboy. Sa sandaling iyon, dumating si Wudong na may dalawang paraan ng therapy, hypnosis at musika. Hindi interesado si Ha-foong sa mga matataas na bagay, kaya napilitan siyang pumili ng isang libro tungkol sa musika. Naintindihan ng butler ang ibig sabihin niya at kaagad na pinatugtog ang kanta. Sa gitna ng musika, hinawakan ni Wudong ang kamay ni Ha-foong at malumanay na sumayaw. Ang problema, si Ha-foong ay sanay lang sa amoy ng dumi ng baboy at sa tunog ng pag-ingit mula noong bata pa siya. Paano niya malalaman ang pagsasayaw? Ang resulta, siya ay nag-aalangan at natapakan ang paa ni Wudong ng 7, 4, 5 na beses. Kahit na sobrang sakit, pinilit pa rin ni Wudong na purihin si Ha-foong sa kanyang pagsasayaw. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang therapy. Maingat na inilagay si Ha-foong sa isang estado ng hypnosis at sinubukang gisingin ang kanyang mga alaala sa araw ng aksidente. Ang boses ni Wudong ay malumanay ngunit puno ng mahika at paulit-ulit siyang nagtanong hanggang sa nakumpirma ni Ha-foong ang lokasyon ng folder habang nasa kalagitnaan ng pagtulog. Nang tanungin siya kung tatanggapin ba niya na isuko ang lahat ng kanyang malaking ari-arian, sa kabilang banda, si Kim Tae-woo, kahit na ang kanyang mga alaala ay magulo pa rin, ay nagpapakita ng kanyang nakatagong katangian ng pamumuno. Tinipon niya ang mga taga-baryo at buong tapang na ipinakita ang kanyang ideya na gawing isang maunlad na tourist spot ang tigang na lupain na umaakit sa mga turista mula sa iba't ibang lugar. Pagkarinig nito, nagbulungan ang lahat, ngunit nang may magtanong tungkol sa kompensasyon, napailing na lang si Kim Tae-woo sa lungkot. Paano magkakaroon ng kompensasyon kung diretsong pinuwersa ng Kim Group ang pagwasak sa kanilang mga bahay? Sa kabila nito, ang apoy ng pag-asa sa puso ni Kim Tae-woo ay hindi pa namamatay at mariin niyang hiniling sa lahat na magbigay ng financial report sa huling 3 taon. Gamit ang mga numerong iyon, gagawa siya ng detalyadong pagsusuri sa tunay na halaga ng lupain ng Tanhay at pagkatapos ay formal na makikipagnegosasyon sa Kim Group. Ang desisyon na ito ni Kim Tae-woo ay nagdulot ng gulat sa buong nayon at nagsimula silang magbulungan. Hindi nila alam kung nagbago na ba si Ha-foong o hindi. Sa gitna ng mga bulungan, nagdagdag pa ng gasolina ang isang matandang babae na nagdagdag ng puot sa buong nayon laban sa Kim Group. Samantala, sa Miko Mansion, nakikipagtalo si Miko sa kanyang ama tungkol sa pag-cancel ng kanilang kasal. Sa gitna ng mainit na sitwasyon, biglang pumasok ang sekretarya na may dalang nakakagulat na balita. Pinipilit siya ng mga loan shark na magbayad ng utang. Sa narinig, mas lalong nagalit ang ama at pagkaalis ng sekretarya ay bumaling siya sa kanyang anak na babae na may disappointed na tingin. Malaki ang pagkalugi ng kumpanya at kung hindi sila makikipagtulungan sa pamilya Kim, baka hindi na nila mapanatili ang kanilang reputasyon. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan niya ang kanyang dibdib, namutla ang kanyang mukha at nagkaroon siya ng atake sa puso. Sa nakita niyang iyon, sa isang sandali ng kahinaan, pinigilan ni Miko ang kanyang luha at nag-aatubiling pumayag na magpakasal kay Kim Tae-woo. Ngunit nang mawala si Miko sa paningin, biglang gumaling ang kanyang ama at pagkatapos ay kinuha ang kanyang script ng direktor. Iyon pala, lahat ay inarte lang niya at ang layunin ay para mawala na ang pasanin na ito. Samantala, nahihirapan si Ha-foong sa pakikipag-ugnayan kay Wudong. Sa isang maliit na pagkakamali o isang walang ingat na kilos, nasa panganib siya na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, huwag na nating pag-usapan ang pagpigil sa plano ng pagkuha ng lupa. Hindi na siya makakabalik sa kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, pumunta si Miko sa lugar ni Ha-foong para ipilit na magpakasal siya sa kanya. Naguluhan si Ha-foong nang marinig ito. Dati ay gusto niya ng hiwalayan, ngunit ngayon ay gusto na niyang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Nagpilit siyang ngumiti at maingat na binago ang paksa sa kontrata ng proyekto ng pagpapaunlad ng lupa ng Tanhay. Nang makita ito ni Ha-foong, nagpanggap siyang matalino at sinabi na ang buong lugar ay kailangang iplano ng maayos mula sa simula. Gayunpaman, ang gastos sa kompensasyon at ang paunang pamumuhunan ay napakalaki. Nagulat si Ha-foong, hindi niya inasahan na ang isang spoiled na binibini na tulad ni Miko ay ganoon kaalam sa mga issue sa negosyo. Nalaman niya sa kanyang pagtatanong na kahit limitado ang kanyang exposure sa mundo ng negosyo dahil sa kanyang ama, patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan para umunlad. Nang tanungin ni Ha-foong kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang proyekto sa pagbili ng lupain, hindi agad sumagot si Mikha. Tiningnan niya lang ito nang may paghamon, kung gusto mong malaman ang sagot, pakasalan mo ako. Sa harap ng matapang na hamon ni Mikha, nanatiling kalmado si Ha-foong. Tinanggap niya ang alok at humingi rin ng tulong kay Mikha para maresolba ang kanyang mga problema. Pagkatapos, dinala ni Ha-foong si Mikha sa labas para ipakilala kay Foong Vu.
Cebu. Gayunpaman, ayon kay Wudong, ang kalusugan ni Hafuong ang pinakaprioridad at susunduin siya nito sa gabi. Samantala, ang binatilyong si Yao ay dahan-dahang nakakahanap ng simpleng kaligayahan sa buhay probinsya. Sinimulan niyang alagaan at naging bihasa sa pag-aalaga ng mga baboy. Sa tabi niya ay ang kanyang kababatang si Advance na nakabuntot sa kanya. Malaya siyang nagpapadala ng mga senyales sa kanya, ngunit si Kim Tiu ay gusto lang na paunlarin ang turismo doon. Pagdating ng masayang oras, dinala ni Wudong si Hafuong sa isang bar. Bukod sa paglilibang ay para rin gisingin ang natutulog na excitement sa loob niya. Walang kamalay-malay si Hafuong, masigla siyang sumasayaw nang uminom siya ng alak at naramdaman na may mali ay umalis siya papunta sa banyo. Sa labas, si Kim Tiu dahil sa pangangailangan ay dumating din doon para magsilbi. Hindi niya maintindihan kung bakit ang ingay at masiglang kapaligiran ay pamilyar sa kanya. Sa sandaling iyon, si Mikha na lumabas para hanapin si Hafuong ay hindi sinasadyang nakita si Kim Tiu. Nakilala niya ito bilang ang lalaki, ngunit may kakaibang amoy si Kim Tiu at pagkatapos ay pinayuhan siyang bumalik kaagad. Walang naintindihan si Kim Tiu nang biglang may narinig siyang sigaw ng tulong. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Mikha, hawak ang kamera at kinukunan ang mga mayamang ng aapi sa isang mahinang babae. Nakita na ang kabilang panig ay hindi natakot kundi lalo pang naging mapangahas, sinabi ni Mikha ang kanyang pagkatao. Akala ng binatilyong si Githu ay aatras, ngunit itinulak siya nito. Sabi nito sa isang mapanlait na boses na laos na ang Mi Corporation, at tinanong siya kung alam niya kung sino siya. Sa mismong sandali na akto na sana siya, dumating si Hafuong sa tamang oras at sa ilang galaw lang ay napabagsak ang grupo. Nagrereklamo ang binatilyong si Gihi at tinawagan ang kanyang ama, ngunit inagaw ni Hafuong ang telepono at may sinabi. Agad-agad na pinagalitan ang lalaki at pinilit na humingi ng tawad kay Hafuong. Pagkatapos na nakakatuwang pagpaparusa, inakbayan ni Hafuong si Mikha at umalis. Pagdating sa labas, tinanong pa ni Mikha ang tungkol sa sugat ni Hafuong. Walang pakialam si Hafuong na sumagot na malakas siya. Kasabay nito, pinayuhan niya si Mikha na mag-ingat pa at huwag na huwag mag-isang haharap sa panganib na tulad nito. Ang paalala na iyon, kahit medyo walang kabuhay-buhay, ay nagpaibig sa puso ni Mikha. Isang damdamin ng pagiging natuwa at pagpapasalamat ang gumapang. Pagkatapos ay lumapit si Hafuong sa counter para magbayad, hindi niya napansin si Kim Tiu na nasa likod niya. Nagkataon na dumating din si Kim Hao para maglaro. Nang makita niya si Kim Tiu ay tinawag niya ito ng malakas. Sa sandaling malapit nang magkakilala ang dalawa, buti na lang at hinila ng kaibigan si Kim Tiu palayo. Nang umalis siya sa bar, nang dumaan si Kim Tiu, biglang naabot ng malakas na tunog ng musika ang isang malalim na bahagi ng kanyang isipan. Isang kakaibang pamilyar na pakiramdam ang lumitaw, na parang isang bahagi ng memorya na matagal nang nakalimutan ay tahimik na lumalabas. Si Hafuong ay hinatid ng kanyang bodyguard pabalik sa kanyang silid at nang magbukas ang pinto, ang lalaking nakasuot ng maskara ng tigre ay pumasok at pinatulog ang bodyguard. Hindi sinasadyang naidaga ng babae si Hafuong. Ang bigat niya kasama ang biglaang katok sa pinto ay nagpagising kay Hafuong. Sa takot na mamisinterpret, pinilit niyang itago ang babaeng bodyguard at ang lalaking nakasuot ng maskara ay nagtago sa kabinet. Lumabas na si Wudong ang dumating at planong gamutin si Hafuong nang biglang may narinig siyang yabag sa labas. Alam niyang si Mikha iyon, kaya pinilit ni Hafuong si Wudong na magtago kasama ang babaeng bodyguard. Matapos ayusin ang sarili, binuksan ni Hafuong ang pinto. Pumasok si Mikha na may seryosong mukha. Dumating siya doon upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Nang sandaling iyon, nagising ang babaeng bodyguard at nakita si Wudong at nag-away sila na nagdulot ng ingay. Mabilis na sinabi ni Hafuong na pusa iyon. Sinamahan pa ng lalaking nakamaskara ng Mew. Tuwang-tuwa si Mikha nang marinig iyon, sinundan niya ang mga bakas hanggang sa harap ng aparador. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang cute na apat na paa kundi isang estrangherong nagkukubli. Gustong habulin ni Mikha para tanungin, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Hafuong na yakap-yakap ang babaeng bodyguard at si Wudong. Agad na nagdahilan ang dalawa at iniwan si Hafuong na pilit na nagpapaliwanag. Kitang-kita ang ebidensya, kaya hindi siya maaaring maging inosente kahit na tumalon siya sa Ganges River. Inimas ng babae ang pisngi ni Hafuong at umalis. Kinaumagahan, biglang dumating si Hafuong sa pulong na may kakulangan sa tulog na anyo ni Kim Tiu. Sa harap ng mausisang mga mata, siya ay walang bahalang nagpahayag na pansamantalang ititigil ang plano sa pagkuha ng lupa sa Tanhay. Nang tanungin siya ng mga shareholders, seryosong ipinaliwanag ni Hafuong ang tatlong salik sa real estate lokasyon, pagkakataon, at kalidad. Ayon sa kanya, ang lokasyon ang pinakamahalaga. Agad na tumayo ang isang shareholder at tumutol. Maaaring nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay. Ginoong Kim, ang lokasyon ng Tanhay ay napakaganda, isang oras lang ang biyahe mula sa sentro ng lungsod. Ang dahilan kung bakit nila tinatarget ang lupaing ito ay dahil sa superior na bentahe nito sa transportasyon at sa inaasahang sa loob ng 3 taon, ito ay magiging isang maunlad na tourist paradise. Tungkol sa kalidad, kahit na hindi pa ito malinaw sa ngayon, dahil sa garantiya ng chairman mismo ay wala dapat ipag-alala. Nang si Hafuong ay nasa isang mahirap na sitwasyon, walang sala niyang inamin na ang ideyang ito ay mula sa isang kaibigang magsasaka at sa totoo lang ay walang ekspertong kasama. Ang sagot na iyon ay parang malamig na tubig na nagpailing sa lahat ng naroroon at naisip nila na si Kim ay naging isang hangal pagkatapos ng aksidente. Dahil sa lungkot, umalis si Hafuong pabalik sa kanyang silid na may mabigat na isipan. Nagsimula siyang magtanong kung dapat ba niyang itapon ang lahat ng kumikita
makinang at walang kabuluhang bagay na ito at bumalik sa mahirap ngunit mapayapang buhay probinsya. Samantala, nagdududa pa rin si Kim Tae-woo sa kanyang pagkatao. Kahit hindi niya alam ang pangalan, ang pagbanggit sa Ginoong Kim ay naging kakaiba para sa kanya. Nakita ni Edens na tulala si Kim Tae-woo, kaya binigyan niya ito ng lollipop na parang nagpapalakas ng loob. Kasabay nito, napansin din ni Mikha ang damdamin ni Ha-foong. Nang makita na gusto niyang malaman, komportable na ibinahagi ni Ha-foong ang kanyang nararamdaman. Sinya ang sarili niya bilang walang kwenta at bukod sa maraming pera ay marami pa siyang kapintasan. Binanggit din ni Ha-foong si Kim Hao na umaasa lang sa kanyang amang chairman para magmataas sa iba. Bahagyang kumunot ang noo ni Mikha, hindi bagi ang ama ni Kim Hao ay ang ama mo rin. Sa pagkalito, hindi sinasadyang nasabi ni Ha-foong na ang kanyang ama ay nag-alaga sa kanya na parang isang baboy. Nang marinig iyon, nagsimulang magduda si Mikha. Nagtanong siya ng maraming nakakalitong tanong tungkol kay Kim Tae-woo. Gaya ng inaasahan, wala siyang nasagot ng tama. Sa halip na mabunyag, nagdahilan si Ha-foong na nawalan siya ng alaala dahil sa aksidente. Gayunpaman, hindi tanga si Mikha, inamin niya na alam niya sa simula pa lang na hindi siya si Kim Tae-woo. Itinuro ni Mikha ang maraming hindi makatuwirang punto at mga pagkakamali sa kanyang pag-ugali at sinabing hindi duwag at mahina si Kim Tae-woo na tulad ni Ha-foong. Nang magbanta si Mikha, natatawag siya ng pulis, nataranta si Ha-foong at mabilis na lumuhod upang ipaliwanag na wala siyang intensyon na magpanggap bilang Kim Tae-woo at ang ibang tao ang nagkamali sa kanya bilang si Kim Tae-woo. Nang malaman niyang nasa tanhay pa rin si Kim Tae-woo, nagplano si Mikha na puntahan ang ama ni Kim Tae-woo upang ipaliwanag ang lahat. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Ha-foong at malinaw na ipinaliwanag. Ang layunin ni Mikha ay magpakasal kay Kim Tae-woo para iligtas ang negosyo ng pamilya, habang ang layunin niya ay pigilan ang plano sa pagkuha ng lupa sa tanhay. Samantala, si Kim Tae-woo ay maaaring nawalan na ng alaala o, mas malala pa, ay naging isang vegetable. Pinakamahalaga, ayon sa nalaman niya, hindi kailanman nagplano si Kim Tae-woo na pakasalan si Mikha. Ang prangkang pagsusuri na iyon ay nagpaatubili kay Mikha. Matapos ang matinding pag-iisip, sa huli ay para sa kinabukasan ng kumpanya ng pamilya, nagpasya siyang mag-alok ng isang kasunduan sa kasal na may 3 mahigpit na kondisyon. Una, walang mangyayaring relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Pangalawa, hindi masisira ang reputasyon ng pamilya Mi. At pangatlo, kailangang gamitin ang kasalukuyang pagkatao ni Kim Tae-woo para tulungan ang negosyo ng kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangang pumayag si Ha-foong. Ngunit mayroon din siyang isang kondisyon na kailangang buong pusong suportahan siya ni Mikha upang maging legal na tagapagmana ng Kim Corporation. Tanging sa ganoong paraan lamang niya mapipigilan ang plano sa pagkuha ng lupa sa tanhay. Mula noon, isang lihim na relasyon sa pagitan nila ang formal na nagsimula. Para mangyari ang lahat ng maayos, walang magawang naging guro si Mikha at araw at gabi niyang tinuturuan si Ha-foong ng mga kasanayan na kinakailangan upang maging isang tunay na tagapagmana. Samantala, inihayag pa rin ng Kim Corporation ang plano sa konstruksyon sa tanhay. Ang hakbang na ito ay parang isang patalim na tumusok sa puso ng mga tao doon. Nang makita na mahina pa rin si Kim Tae-woo, dinala siya ni Eden sa isang lugar na silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa gitna ng tahimik na espasyo, inalala ni Eden ang matatamis na alaala tungkol sa pamilya, tungkol sa kanyang namayapang ama. Isang ama na bagaman hindi nag-iwan ng malaking kayamanan sa kanyang mga anak, ay inilaan ang buong buhay niya. Inilaan ang kanyang buong puso sa simpleng pig farm, isang lugar na dating buong mundo niya at buong pagkabata ni Ha-foong. Ginawa siyang malakas at matatag ng mga ito. Ang hindi alam ni Eden ay ang taong nasa harap niya ngayon ay hindi na ang dating si Ha-foong. Siya ay isang Kim Tae-woo na walang alaala. Ang tanging natitira ay malabong mga piraso ng alaala ng mga ligaw na pagparty, mararangyang salo-salo, magagarang mansyon, at mamahaling mga sports car. Napansin iyon ni Eden at itinuro ang nagniningning na bahay. Tuwing bisperas ng bagong taon, pupunta siya rito para sumayaw. Ang alak naman, pareho, at ang sasakyan ay itong lumang kotse na ito. Sa huli, ang kanyang fiance ay si Eden. Sa kabilang banda, buong puso ni Mikha na sinasanay si Ha-foong. Mula sa kanyang pananamit, tindig, kilos, at paglalakad hanggang sa komplikadong kaalaman sa negosyo, lahat ay itinuro sa kanya ng detalyado. Gayunpaman, ang pagpuno ng kaalaman sa utak ng isang lalaking nag-aalaga ng baboy na sanay sa paggamit ng araro ay mukhang hindi madali. Madalas na nakakatulog si Ha-foong sa klase at nahihirapan siyang matuto ng mga boring na termino at numero na kailangan ng isang negosyante. Pagkatapos ng isang panahon ng matinding pagsasanay, ang kahanga-hangang pagpapalit ng pagkatao sa pagitan ni Ha-foong at Kim Tae-woo ay formal na nagsimula. Si Ha-foong ngayon ay nagpakita na may bagong anyo. Mula sa kanyang tindig, buhok hanggang sa pananamit, siya ay parang isang tunay na Kim Tae-woo. Ibinigay sa kanya ni Mikha ang isang folder ng mga dokumento na nagpapakilala sa isang kilalang medical academy sa Germany na mayroong pinaka-advanced na mga diskarte sa therapy sa mundo. Ito ay isang kumikitang proyekto na may hawak na shares ang Hua Corporation. Kung si Ha-foong, sa papel ni Kim Tae-woo, ay magagawang manalo sa kontrata sa pagbibigay ng isang image therapy system para sa lokal na merkado, iyon ay magiging isang perpektong stepping stone. Isang ginintuang tiket na magpapabalik sa kanya sa Kim Corporation bilang legal na tagapagmana. Para magawa iyon, ang unang gawain ni Ha-foong ay kumbinsihin
sisihin ang mga malalapit na supplier na nakipagtulungan sa Kim Corporation. Ngunit ang buhay ay hindi parang panaginip. Nang hanapin niya sila, lahat sila ay nagbago ng isip at nakipagtulungan sa Zhao Corporation. Ang kahina-hinalang pagkakataon na ito ay nagpalaki ng hinala kay Hafuong na mayroong taong sinasadya siyang hinaharangan at sinisira ang kanyang mga plano. Sa likod ng Zhao Corporation, walang iba kundi si Kim Hao, ang kanyang half-brother, na laging itinuturing siyang balakid na kailangang alisin. Mukhang nagsisimula pa lang ang laban para sa kapangyarihan. Sa gitna ng sitwasyon na mukhang nasa isang dead end, isang hindi inaasahang pag-asa ang sumikat at hindi sinasadyang natuklasan ni Hafuong na mayroon pa ring pagkakataon. Ang Feng Mituizhai, isang maliit ngunit napakabuting medical supplier, ay handang makipagtulungan. Si Mikha, na may pag-iingat ng isang may karanasan, ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala at sinabi niya na ang Feng Mituizhi ay walang reputasyon sa merkado. Mas mahirap na makalikha ng isang superior na bentahe kung direktang makikipaglaban sila sa Zhao Corporation. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Hafuong sa kanyang desisyon, nagpasya siyang sumugal. Sa kasamaang palad, ang maliit na pag-asa na iyon ay mabilis na napawi ng walang awa. Sa hapunan, direktang sinabi ng kinatawan ng Hua Corporation na pinili nilang makipagtulungan sa Zhao Corporation. Ang pagkagulat na ito ay nagpatigil kay Hafuong, ngunit sa pag-iisip para sa kanyang bayan, hindi siya nawala ng pag-asa at tiningnan niya ito bilang isang pagkakataon upang lapitan si Boss Zhao. Gamit ang kanyang mahusay na kakayahan sa pag-inom, matalinong ginawa ni Hafuong na malasing si Boss Zhao upang makakuha ng impormasyon at alamin ang totoong dahilan sa likod ng malaking kabiguan na ito. Nang lumalalim na ang epekto ng alak, nagsimulang magsalita si Boss Zhao ng may panunuya. Ipinagyabang niya na ang lahat ng mga bahagi ng kanyang kumpanya ay orihinal at imported mula sa ibang bansa at sinabi rin niya na ang mga medical device ng Feng Mituizhi ay peke at mahina ang kalidad. Kung ang Hua Corporation ay maglakas loob na makipagtulungan sa kanila, baka ang buong proyekto ay magiging isang tambak lang ng scrap metal at basura. Nang marinig ang mga mapanlait na salita na iyon, nanatiling kalmado si Hafuong nang walang anumang pagbabago sa emosyon. Palagi siyang nagpapakita ng espesyal na paggalang sa mga lokal na brand at alam niya na ang Feng Mituizhi ay sinasadya na binababoy at sinisiraan ng kanilang kalaban. Sa kaloob-looban, ang mga produktong gawa sa Vietnam ay hindi lamang nagagarantiya ng matatag na kalidad kundi nakakatulong din sa pagbalanse ng presyo sa merkado na nagbibigay ng praktikal na benepisyo sa mga lokal na mamimili. Ang tapat at prangkang mga salita ni Hafuong ay hindi sinasadyang tinamaan ang tamang punto na nagpukaw ng malalim na empatya mula kay Hatindi. Bago iyon, si Mikha, dahil sa kanyang katalinuhan at bilis, ay agad na naintindihan ito na tumulong kay Hafuong na gumawa ng isang napakabisang diskarte sa pag-atake. Dahil kung makikipagtulungan sila sa Feng Mituizhai, ito ang magiging tanging supplier na 100% Vietnamese ang puhunan sa buong listahan ng mga posibleng kasosyo. Isang napakalakas na salik na magbibigay ng puntos sa mga mata ni Hatindi. Tulad ng inaasahan, matagumpay na nakumbinsi ni Hafuong ang babae. Mas matalino pa ang lalaki nang ihatid niya si Boss Zhao na lasing na sa isang taxi para pumunta sa Cambodia. Kinaumagahan, nang galit na tumawag si Kim Hao para hanapin si Boss Zhao. Nalaman niya na ang kanyang ginintuang kasosyo ay nawala sa isang liblib na lugar at ang kanyang telepono ay hindi makontak. Dahil sa wala ng ibang pagpipilian, pumirma si Hatindi sa isang malaking kontrata kasama si Kim Tiu, habang si Kim Ho ay galit na galit. Isang laro ng kaisipan na may mga hindi inaasahang galaw ang nagbigay ng kahangahangang tagumpay sa matalinong alaga ng baboy na si Yi. Ngiting-ngiti si Gans matapos makuha ang kontrata. Pero sa daan pa uwi ay nakasalubong niya ang psychologist na si Ian. Nang malaman ng balita, agad na nag-alok ng inumin ang babae upang magdiwang kasama si Ian. Ngunit nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ininom muna ni Ian ang inumin. At dahil doon, nawala ang pagbabantay ni Aidan at ininom ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, nawalan siya ng malay. Kinaumagahan ng magising si Aidan, nakita niyang nakahiga sa tabi niya si Ian. Habang naguguluhan siya, biglang bumukas ang pinto at biglang dumating ang kanyang stepmother at si Ivy. Ang mukha ng stepmother ay may kahulugan at nakipagkamay pa kay Ian. Nalalong nagpalalim sa pagkalito sa pagitan niya at ni Ivy. Walang imik na tumalikod si Ivy at umalis. Naupo na lamang si Aidan sa sofa at nagbuntong hininga. Dagdag pa rito, nakatanggap siya ng utos mula sa amo na kung hindi niya mapapaamo si Iigi at lilinawin ang issue sa doktor, huwag na siyang umasang makakabalik sa kumpanya. Namutla si Ivan at nagmakaawa sa butler at sa babaeng bodyguard na maniwala sa kanya, ngunit dahil sa masamang reputasyon niya bilang isang playboy. Nang Kim Tiu, walang sinumang nangahas na maniwala sa kanya. Sa kabilang banda, sa wakas ay tinanggap ni Kim Tiu ang katotohanan at matapang na tumayo upang gabayan ang bawat isa, magkatuwang na paunlarin ang tigang na lupain ng kanilang bayan. Ang mga konkretong plano at matapang na panukala tungkol sa isang digital na modelo
modelo ng pag-aalaga ng baboy ay nagpahanga sa lahat. Tila, kahit na ang kanyang mga alaala ay maaaring mabura, ang kanyang subconscious at likas na talento ay nananatiling hindi nakakalimutan at tahimik na naglalagablab sa loob niya. Samantala, nagdala si Ethan ng isang cute na biik na may kaunting pag-asa na mapakalma si Ii. Ngunit ang tugon sa kanyang pagsisikap ay ang malamig at walang pakialam na mukha ni Ii. Ngunit hindi siya sumuko. Agad na binago ni Ethan ang kanyang diskarte at sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang magiging biyenan. Sabi niya, kapag naging asawa na ni Ethan, si Ii, wala nang sinumang mga ngahas na gambalain pa siya. Nang marinig ang mga salitang ito, tuwang-tuwa ang kanyang magiging biyenan at masayang-masaya siyang nakipag-inuman sa kanyang magiging manugang hanggang sa nalasing at bumagsak sa mesa. Doon lang umamin si Ii na allergic sa alak ang kanyang ama at hindi niya kaya ang ilang inumin lang. Nang makitang aalis na si Ii, mabilis siyang hinawakan ni Ethan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Ii at taimtim na nakiusap sa kanya na huwag magselos ng walang dahilan. Ngunit determinado si Ii at binitawan niya ang isang salita na pumutol sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang kanilang relasyon ay isang kontrata lamang sa kasal at wala nang kailangan pang ipaliwanag. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Ii at umalis, naiwang nakatayo si Ethan na naguguluhan. Nang gabing iyon, habang malungkot na naglalakad si Ii sa likod bahay, may isang nakakatawang imahe ang pumukaw sa kanyang pansin, ang biik na dinala ni Ethan kanina, na nakasabit pa rin sa lieg ang isang sorry sign sa puntong ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang tawa. Pero pagkatapos ay dumating si Ethan at humingi ng tawad ng buong puso at isinalaysay ang kwento ng tatlong biik, ang bersyon ng bunso. Ayon sa kwento, ang pamilya ng baboy ay masaya hanggang sa dumating ang trahedya at namatay ang inang baboy na nag-iwan sa ama at anak na mag-isa. Lumaki ang biik sa pagmamahal ng kanyang ama, ngunit sa lalong madaling panahon, kinuha rin ng malupit na kapalaran ang kanyang ama. Mula noon, ang buhay ng kawawang biik ay puro kain at tulog na lamang, walang silbi at nakakabagot. Hanggang sa isang araw, biglang umiti ang kapalaran at nakilala niya ang isang napaka-espesyal na tao. Ang taong iyon ay nagsindi ng bagong pag-asa sa kanyang puso. Tinuruan siya ng mga kinakailangang kasanayan para mabuhay. At parehong ama at ina, natagpuan ng biik ang kahulugan ng kanyang buhay. Pagkatapos magsalita, tumingin si Ethan ng diretso sa mga mata ni Ii na may pakiusap na maniwala siya sa kanya. Idinagdag niya na alam niyang si General Andrew ay isang impormante ni Kim Ho at kailangan niya ang tulong ni Ii upang makakalap ng ebidensya at ilantad ang mga kahina-hinalang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Kinaumagahan, ang kapaligiran sa pamilya ni Kim ay napakaigting. Ang stepmother, Kim Ho, at Ethan ay naroon lahat, handa para sa isang pagpupulong ng pamilya sa harap ng boss. Nang malaman na galit si Ii at gusto niyang kanselahin ang kasal, agad na inutusan ni Kim ang kanyang anak na pansamantalang itigil ang lahat ng trabaho sa korporasyon. At ikulong siya sa bahay, hindi pinapayagang lumabas hanggang sa maayos ang lahat. Nakita ito, lihim na natuwa ang stepmother at si Kim Ho. Nang akalain nilang tapos na ang lahat, biglang dumating si Ii na may dalang mga dokumento. Malinaw niyang sinabi sa harap ng lahat na si Kim Tiu ay biktima ng paninirang puri at si Ii ay isang piyesa lamang sa kamay ng iba at ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Kim Ho. Ayaw na mabunyag, isinisi ni Kim Ho ang lahat ng kasalanan kay Ii na sinasabing gusto lamang niyang umangat sa buhay. Mabilis siyang bumaling kay Ii at pinuna ang mga aksyon nito na malubhang nakakasira sa reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi matanggap ni Ii ang maling paratang kaya inilabas niya ang kanyang alas, ang video footage mula sa cake sa pasilyo. Pinatunayan nito na hindi siya nasa kwarto ni Ethan nang gabing iyon kundi pumasok lang ng patago kinaumagahan. Nang ma-update sa sitwasyon, pinatahimik ni Kim ang lahat at ipinagbawal na banggitin pa ang insidente. Ipinahayag din niya na kinakansela ang plano para sa psychological evaluation ni Ethan at inutusan na ayaw na niyang makita si Ian kahit kailan paman. Sa huli, pinuri rin niya ng husto ang proyekto ng medisina ng Charis na pinaghirapan ni Ethan. Lalo na, ibinigay niya sa kanya ang mahalagang responsibilidad na katawanin ang pamilya sa isang mahalagang pagpupulong sa ES bukas. Tila nalutas na ng maayos ang lahat, ngunit sa sandaling ito, biglang nagbigay si Ii ng huling nakakagulat na balita. Ibinunyag niya na ang video na dinala ni Ethan bilang ebidensya ay talagang isang pinutol na video na pinagawa niya sa isang teknisyan. Ang totoo, si Ian ay talagang nasa kwarto niya ng gabing iyon. Nagulat si Ethan, ngunit pinanatili pa rin ang kanyang kalmadong disposisyon at ginamit ang kanyang karangalan at pagkatao upang garantiyahan na siya ay ganap na inosente at walang ginawang kahiyahiya. Sa kabilang banda, ang pagkabigo ng plano ay nagdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang magkasintahan. Sa galit, gumamit si Kim Ho ng puwersa at marahas na binangga ang ulo ni Ian sa pader. Nang matanto ang kanyang ginawa, nanginginig siyang niyakap ang babae at nagsusumamo na humihingi ng tawad. Dahil sa pagtitiwala ng kanyang ama, nagwagi si Ethan. Sa pulong, nang ilahad ni Kim Ho ang bagong proyekto, ipinunto ni Ethan na hindi pa tapos ang proyekto ng Big High. Gayunpaman, kung palalawakin ito, magiging malaki ang pagkalugi kaya hindi sumang-ayon ang board of directors. Dagdag pa rito ang walang pakundangang pangutya ni Kim Ho, lalo pang nagalit si Ethan. Ngunit nang makita ang senyas ni Ii, hindi siya nangahas na gumawa ng anumang aksyon.
Kaya, voluntaryong pinangasiwaan ni Ethan ang bagong proyekto ni Kim Ho na ikinagalit niya at agad siyang tumawag ng mga tauhan para gumawa ng gulo sa lugar ng Big High. Maya-maya, naging trending topic ang balita na nagbebenta ng peking alak ang Big High Entertainment Area at nang tumakbo si Kim Chiu para tingnan ito, nahuli siya ng kamera. Ang naunang ideya ng pagpapalawak ay nawala at ang insidenteng ito ay nakaapekto sa proseso ng pagpapakilala ng mga residente sa mga customer. Nanonood din si Kim Ho ng live stream at nang makita ang mukhang mukha ni Kim Chiu, nagpautos siya na imbestigahan ito. Samantala, nakahiga si Ethan at nagre-relax nang makita niya ang balita, kaya nagdisgis siya at pumunta sa lugar ng Big Hee at ipinaliwanag ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. Alam ni Ethan na darating si Kim Hee para patunayan ang bagay na ito, kaya hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na samahan si Kim Chiu. Siya mismo ang kumumbinsi sa mga taga-baryo na may darating na bisita at hiniling sa kanila na tawagin siyang Kim Chiu. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kotse ni Kim Hai at masayang sinalubong siya ng mga tao. Napilitan si Evans na maging tour guide at ipakilala ang lahat sa paligid kay Kim Hai. Habang sinasalubong ng may-ari ng restaurant si Kim Hai, nakita rin ni Evans si Lee at ang kanyang matalik na kaibigan. Nag-aalala si Evans tungkol sa kinaroroonan ni Kim Chiu, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na dinala niya ito palayo. Ngunit maya-maya ay biglang lumabas ang kalaban sa harap niya. Nang makita ito, hinimatay ng kanyang matalik na kaibigan si Kim Chiu at pagkatapos ay itinago siya. Ngunit gusto pa rin ni Kim Hee na makita ang babuyan, kaya sinamahan siya ni Yan. Agad na pinuntahan ni Kim Chiu si Editu upang magtanong. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nawala ng malay at lalo siyang nalito nang maalala niya ang sandali nang makita niya ang isang tao na kamukhang kamukha niya. Gayunpaman, sa harap ng sunod-sunod na tanong ng kanyang amo, nagkunwari si Edisi na hindi niya narinig at biglang iniba ang usapan sa manok na nangingitlog na nag-iwan kay Kim Chiu na nagtataka at naguguluhan. Nang gabing iyon, dumating si Lee na parang isang prinsesa mula sa isang fairy tale. Sa marangyang damit, bawat hakbang niya patungo kay Yu ay mayroong lihim na pag-asa. Ang romantikong setting na pinaghandaan niya na may mga kumikinang na kandila sa mesa ay lalong nagpatibok ng kanyang puso. Narito na, magtatapat na siya, humigop si Lee ng pulang alak para pakalmahin ang sarili habang naghahanda para sa sandali na matagal na niyang inaasam. Huminga ng malalim si Evans at buong tapang na nagsalita. Ang kanyang tinig ay tapat, nagpahayag ng malalim na pasasalamat dahil palagi siyang nasa tabi niya. Tinutulungan siya ng walang pasubali. Nakikinig si Ae, ngunit dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Iyon lang ba? Isang pasasalamat lang. Ang kanyang pagkabigo ay mabilis na naging pagtatampo na kitang-kita sa kanyang mukha. Nang makita ito, nagmadaling magpatuloy si Ethan. Inamin na sa kanyang puso, napaka-espesyal niya. Hindi niya gustong maging purong trabaho lang ang kanilang relasyon at taos-puso siyang umaasang maaari itong lumalim pa. Ang puso ni Ae ay muling bumilis ang tibo. Narito na, ang matamis na sandali ay nasa harap niya na, ngunit ang pangarap ay naging uso. Sa halip na isang pagtatapat o isang red velvet box, ang maringal na ibinigay ni Ethan ay isang baboy. Sumiklab ang kanyang galit at walang sabi-sabing tumalikod si Lee at umalis. Ang biglaang paggalaw niya ay nagpahabol sa baboy na nagmadaling tumakbo palayo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nahuli ng babaeng bodyguard ang apat na paa na nilalang. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang pulang supot na tela na nakabitin sa baboy na may lamang singsing. Sa kabilang banda, si Kim Chiu ay nalilito pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit si Kim Ho ay nagmadali na magpasya na mamuhunan sa sandaling dumating siya sa Kid High kahit hindi pa siya nakikita. Ang kanyang lohikal na tanong ay nagdulot kay Edens na tingnan siya ng may awa na parang nag-aalala siya para sa isang taong may problema sa pag-iisip. Hindi niya pinansin ang kanyang saloobin. Determinado si Kim Chiu na pumunta sa Kim Group upang malaman ang katotohanan. Nang makita ito, mabilis siyang pinigilan ni Idifyu at inilabas ang kanyang inihandang alas. Nag-aalala siyang sinabi na ang alaala ni Kim Chiu ay hindi stable sa ngayon na may mga sandaling naaalala at nakakalimutan niya at ang patuloy na pag-iisip ay magpapalala sa kanyang sakit. Bukod pa rito, gumawa siya ng kwento na si Kim Ho ay lumipad sa ibang bansa para sa negosyo at wala sa kumpanya. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Kim Chiu at nagpumilit na tumawag ng direkta. Walang magawa, nagsinungaling si ADC na wala siyang numero habang patago siyang nag-text ng isang emergency message kay Ethan. Samantala, abala si Ethan sa paghahanap sa nawawalang baboy. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa pool area at nagulat siya nang makita si Ian na naghihintay na. Lumapit siya ng may pagsisisi at inamin na ginawa niya ang lahat dahil pinilit lang siya. Ang kanyang ina ay nasa intensive care unit at ginamit ito ni Kim Ho para takutin siya. Ngunit inisip lang ni Evans na umaarte na naman siya. Matapos mabigo ang kanyang beauty trap plan, ngayon naman ay suffering trap. Hinamon niya ito kung talagang nagsisisi siya, tumalon siya sa pool. Walang sinuman ang umasa na si Ian ay hindi nag-atubili at tumalon agad kahit paulit-ulit siyang nagsasabi na hindi siya marunong lumangoy. Ang matapang na aksyon na ito ay
ay nagpatulala kay Ethan at agad din siyang tumalon para iligtas siya. Pagkatapos niyang hilahin si Ian sa pampang, natuklasan niya na nawawala ang paborito niyang hikaw. Nang makita ang kanyang desperadong hitsura, sumisid muli si Ethan sa tubig upang tulungan siyang hanapin ito. Di inaasahang may kumagat sa kanyang paa. Nang makita si Ethan na nagkakaproblema, tumalon si Ian para iligtas siya. Nang maihila niya si Ethan sa pampang, kinumpirma niya na ang kagat ay sanhi ng ahas at agad siyang yumuko upang sipsipin ang lason. Hindi maiwasan ni Ethan na maging emosyonal at magtanong, hindi bagi sinabi niya na hindi siya marunong lumangoy. Sumagot si Ian, talagang pumunta siya doon upang humingi ng tawad. Nang makita niya ang kanyang mga hikaw sa palag ni Ethan, napaiyak siya. Sa totoo lang, alam ni Ethan na ayaw siyang mamatay ni Ian. Ang tunay na panganib ay ang taong tahimik na nagmamanipula sa lahat mula sa anino at iyon ang layunin na kailangan nilang harapin ng magkasama. Nang malaman na pinakialaman ni Ian ang kanyang plano, nagalit si Kim Ho. Ngunit walang takot na binantaan siya ni Ian sa pamamagitan ng pagbanggit sa recording. Ngunit, maaga pa lang ay naghanda na si Kim Ho at pinakitaan siya ng mga intimate video nilang dalawa. Kung ilalabas ang mga ito, kakayanin kaya ng kanyang matandang ina ang ganoong shock. Hindi inaasahan ni Ian na magiging ganoon katuso si Kim Ho at pakiramdam niya ay mas mabuting tao si Kim Kyu kaysa sa kanya. Pagkatapos magsalita, binugbog ni Kim Ho si Ian. Samantala, ang mga piraso ng nakaraan ay nagpapahirap pa rin kay Kim Kyu. Dinala siya ni Eveng sa ospital para sa isang komprehensibong pagsusuri. Ang magandang balita ay bumubuti ang kanyang kalusugan. Pagkatapos, binigyan siya ng doktor ng isang file. Sa loob ay ang pagtatasa ng trahedyang aksidente sa kotse noong nakaraan, kasama ang detalyadong ulat ng investigasyon tungkol sa proyekto ng Big High. Sa parehong oras, pinuntahan ni Edith si Evans para magbigay ng balita. Bago pa man dumating si Kim Kyu sa korporasyon, kailangan nilang bilisan ang pagharang. Kung hindi, mawawala ang lahat ng pag-asa. Agad na nag-acting ang dalawa na nag-aaway sila tungkol sa lupa. Sakto namang dumaan si Kim Ho. Nagsimulang magbigay si Edith ng isang serye ng mga kahilingan, tulad ng hindi pa tapos ang mga kontrata ng ilang mga negosyo sa Big High. At hindi rin sila humihingi ng kabayaran, kundi humihingi ng 1 bilyong sa bawat pamilya para sa relokasyon. Kasama ang 2 bahay sa harap ng kalsada pagkatapos ng redevelopment at eksklusibong karapatan sa pakikipagtulungan. Inakala na ang mga hindi makatwirang kahilingan na ito ay magpapabago sa isip ni Kim Ho, ngunit nagulat sila nang mabilis siyang sumang-ayon. Ang mabilis na pag-aproba na ito ay nagpatigagal kay Ethan at Edith. Kinaumagahan, nagsimulang pag-usapan ng media ang litrato na kuha ng paparazzi sa pagitan ni Dapi at T. Ang balitang ito ay nakarating sa mga shareholders sa Kim Group. Agad na kinuha ng stepmother ni Kim Kyu ang pagkakataon at hiniling kay Evans na putulin ang ugnayan niya kay Ii. Mas masama si Kim Ho. Ginamit niya ang pagkasira ng reputasyon ng korporasyon bilang dahilan upang pilitin si Evans na magbitiw. Sa gitna ng gulo, nanatiling kalmado si Evans. Pinatahan niya ang mga shareholder at nagpasya na malulutas ang lahat sa loob ng 3 araw. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya agad sa meeting room para hanapin si Make, pero nakita niya ang nakakainis na eksena. Nagsimulang sumiklab ang galit, mahigpit na hinawakan ni Hafuong ang pulso ni Tuatrach. Ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan at pagkatapos ay bumaling kay Make na humihiling sa kanya na sabihin ang buong katotohanan. Hindi nagtago si Make at isinalaysay ang lahat na pinapatunayan na ang mga bagay ay hindi tulad ng sinasabi ng media. Ngunit si Tuatrach ay napakatigas pa rin, patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanyang mga ginawa kagabi. May limitasyon ang pagpapasensya ni Hafuong. Kung hindi ka agad umalis sa Dream City, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Sa matinding aura ni Hafuong, sa wakas ay binitawan din ni Tuatrach. Pagkatapos ay inutusan ni Hafuong ang kanyang mga personal na bodyguard na mag-imbestiga ng buo at baliktarin ang listahan ng lahat ng empleyado na may kaugnayan sa proyekto. Paglabas pa lang ni Hafuong sa villa, agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, matapang na inanunsyo ni Hafuong na lubos siyang nagtitiwala kay Make at binalaan na kung patuloy silang magkakalat ng fake news, hindi mag-aatubili ang Gold Group na gamitin ang batas. Sa sandaling ito, lubhang nalungkot si Make. Ang biglaang pagkabigla ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang karangalan, kundi nagdulot din ng isang nakamamatay na dagok sa kanyang pamilya. Dahil sa matinding galit, inatake sa puso ang kanyang ama at walang tigil na tumutunog ang mga tawag mula sa mga kamag-anak na nagbubuhos ng masasakit na salita nang hindi man lang kinukumpirma kung totoo. Nang makita siyang nalulumbay, pinayapa siya ni Hafuong. Hawak niya ang isang mahalagang ebidensya. Tiniyak ni Hafuong na simula ngayon, siya na ang bahala sa lahat. Salamat sa mga kuha mula sa surveillance camera. Sa wakas ay natukoy na ni Hafuong at Dailok ang taong kumuha ng litrato ng lihim. Pagkarinig sa balita, iminungkahi ni Make na gamitin ang kanyang sarili bilang pain. Matapos makuha ang lokasyon ng paparazzi, naghati-hati silang 3, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain.
Sa kabilang banda, ipinapakita ni Kim Tae-woo ang kanyang ulat sa investigasyon sa harap ni na Kuong-kuong at Dailok. Tiniyak niya na ang proyektong Tanhae ay isang walang laman na proyekto, walang tunay na halaga, at ang pag-abandona nito ang pinakamatalinong hakbang. Gayunpaman, ang tanging tugon sa kanyang lohikal na pagsusuri ay ang mga nag-aalalang tingin. Sa kanilang mga mata, hindi siya isang mahusay na strategist, kundi isang baliw na nagsasalita ng walang kabuluhan. Kasabay nito, personal na nagpunta si Wudong sa Tanhae. Gusto niyang alamin para sa kanyang sarili kung bakit tatanggapin ni Kim Hao ang isang walang kwentang proyekto para lamang ipitin si Kim Tae-woo. Dito, nakilala din niya ang isang lalaking may mukha na eksaktong kapareho ni Kim Tae-woo at tinawag ng mga lokal na hafuong. Agad na nabaligtad ang pananaw sa mundo ni Wudong at hindi niya lubos na maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, natagpuan na ni na Hafuong at Dailok ang paparazzi. Nakita ni Hafuong na patuloy pa rin siyang tumatanggi, kaya kumilos siya, ginamit ang bote ng alak kay Dailok. Hindi pa naiintindihan ng lalaki kung ano ang nangyayari ay napagbintangan na siya ng pananakit. Sa takot na makaharap ang pulis, nanginginig niyang sinabi ang buong katotohanan. Si Thuatrach ang nagbayad sa kanya ng malaking halaga para kumuha ng ilang larawan at pagkatapos ay ginawa itong isang sensational na eskandalo. Inamin din niya na itinago niya ang recording ng kanilang kasunduan bilang ebidensya para sa kanyang sarili. Nang maging malinaw ang lahat, bago pa man bumaba ang tuwa ng tagumpay, pag-uwi ni Hafuong, nakatanggap siya ng balita na umalis si Make kasama si Uncle Loong at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahe mula kay Make na nagsasabing pumunta agad sa Guanyuan Hotel. Sa hotel, nakaharap ni Make si Thuatrach. Tuwang-tuwa si Thuatrach sa lasa ng tagumpay, agad siyang naniwala at niyakap siya. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nawala nang mahawakan niya ang recorder sa bag ni Make. Nalantad na ang patibong at naging baliw na hayop siya. Ginamit ang lakas para daigin si Make. Itinapon siya sa kama na may masamang intensyon. Kasabay nito, dumating si Hafuong sa front desk at hiniling sa staff na ibunyag ang numero ng silid ni Make. Ngunit tumanggi ang staff dahil sa privacy ng customer. Sa pagkawala ng pasensya, inilabas ng malamig na bodyguard ang makapangyarihang business card na may pangalang Kim Tae-woo. Agad na nagbago ang saloobin ng staff ng 180 degrees at nagmamadali silang inakay sila sa loob. Sa loob ng silid, sunod-sunod na sampal ang dumapo sa mukha ni Make. Ganap na naging hayop si Thuatrach na umuungol ng nakakatakot na pagbabanta. Sa pinaka-nakakakilabot na sandali, nang siya ay maghahanda ng gumawa ng isang masamang bagay, biglang bumukas ang pinto. Binigyan ni Hafuong si Thuatrach ng isang malakas na suntok at pagkatapos ay inilantad ang maruruming bagay na ginawa niya. Pagkatapos magbigay ng ilang suntok, bumaling si Hafuong kay Make at agad siyang umiyak sa kanyang mga bisi. Mahinang niyakap siya ni Hafuong at bumulong na mula ngayon, hindi na niya siya iiwan. Pag-uwi, nakita ni Make ang mga pasa sa katawan niya at nasaktan siya. Sinabihan niya ito na huwag na siyang kumilos ng padalos-dalos muli. Nagalit din si Dailok para kay Make, kaya balak niyang i-post ang recording online, ngunit pinigilan siya ni Hafuong. Sa recording, ang pangalang Hong Fan-han lang ang binanggit. Ang malaking isda na si Kim Hao ay ligtas pa ring nagtatago sa dilim. Para matalo siya, kailangan nila ng direktang ebidensya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Wudong, tutulungan ko kayo. Kinabukasan, habang masayang nakikipag-usap si Kim Hao sa boss na Siksu tungkol sa negosyo, isang hindi pamilyar na babae ang pumasok at inakusahan si Kim Hao na nilinlang siya. Sinabi niyang mayroon siyang malubhang sakit para pilitin siyang magpalaglag. Bago pa man makakilo si Kim Hao, isa pang babae ang dumating at tinanong ang tungkol sa hindi malinaw na relasyon niya sa isa pang babae. At parang hindi pa sapat, sa sandaling ito, isang umiiyak na buntis ang lumitaw. Sa harapan ng walang katapusang magulong drama sa buhay, ang boss na Siksu ay namula sa galit mula sa pagkabigla. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kim Hao, kasama ang umalinggang na mura. Mabilis, isang serya ng mga skandalos na artikulo tungkol sa affair ng batang amo ng pamilya Kim ang kumalat sa lahat ng dako. Sama-sama silang nagwasto na inilantad na ang chismis tungkol sa dalawang pamilya na Kim na humalik sa isang hindi kilalang lalaki ay sa katunayan ay isang sinadyang paninira. Sa pagbasa ng balita, hindi maiwasang mag-alala si Hafuong at bumaling kay Wudong upang tanungin kung ang drama ay sumobra na. Nagkibit-balikat lang siya, bagaman ang mga babaeng iyon ay mga inupahang artista, bawat detalye na sinabi nila ay totoo. Inimbestigahan niya at ilang totoong biktima ay handang tumestigo kung kinakailangan. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Hafuong. Nang humupa ang gulo, nilapitan ni Make si Hafuong at nahihiyang binigyan siya ng lollipop bilang pasasalamat. Ang maliit na kilos na iyon ay sapat na para magulat si Hafuong. Ang sandaling ito ay parang noong bata pa siya, nang bigyan siya ng isang maliit na batang babae. Nang marinig iyon, nagbago ang tingin ni Make. Batay dito, nahulaan din ni Hafuong na siya ang babae, at lihim na naisip na mula ngayon, hindi na niya hahayaan ang sinuman o anumang makasakit sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga pangyayaring ito ay hindi sinasadyang nag-ugnay sa mga alaala ni Kim Tae-woo.
Sa pagtingin sa mga tala, malinaw na nakikita ang mga pangalang Kim Hao at Kim Tiu. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at bumalik ang mga piraso ng nakaraan. Ako ba talaga ang tunay na Kim Tiu? At sinabi din ni Wudong ng direkta na alam na niya ang lahat, na hindi talaga isang batang amo si Hafuong. Nang siya ay naninirahan sa Tanhay, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Wudong, hindi na nagtago si Make. Inamin niya ito at idinagdag na kung mayroon siyang masamang intensyon, hindi niya sana sinikap na harapin si Kim Hao para tulungan siya. Sumang-ayon si Wudong, hindi siya interesado kung sino ang tunay na Kim Tiu. Ang tanging gusto niya ay makita si Kim Hao na magbayad para sa kanyang mga ginawa. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang buong Tanhay Market. Kung hindi maipasok ang puhunan ni Kim Hao sa oras, ang tunay na Kim Tiu ay agad nalalabas. Hindi na itago ni Dailuk ang kanyang pag-aalala. Ang malaking halaga ng kompensasyon na ipinangako ni Kim Hao ay hindi pa rin dumarating. Sa kanyang kaalaman sa Kim Group, ipinaliwanag ni Make na bagaman si Kim Hao ay ang pangalawang anak na lalaki, ang pagkuha ng ganoong kalaking halaga ay hindi madali. Sa sandaling iyon, naglabas si Wudong ng isang matapang na plano, kasama ang kondisyon na makakatanggap siya ng isa 0% na komisyon pagkatapos magtagumpay ang transaksyon. Sa punong tanggapan, galit na tumawag si Chairman Kim kay Kim Hao at tinanong siya tungkol sa bumagsak na presyo ng stock. Nagbigay siya ng ultimatum, kung hindi siya makapagbigay ng sapat na paliwanag sa board ng mga shareholder sa loob ng 3 araw, kailangan niyang umalis sa korporasyon. Pagkababa ng telepono, bago pa man magreklamo si Kim Hao, isang empleyado ang nagdala sa kanya ng isang imbitasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hafuong, nagpanggap na hindi sinasadyang kinuha ito at sinabi na maling padala ang sulat. Ipinaliwanag niya na ito ay isang charity auction na inorganisa ng ama ni Make, isang ginintuang pagkakataon upang muling pagandahin ang kanyang pangalan at iligtas ang kanyang imahe. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Kim Hao. Nakita niya ang kanyang paraan para mabuhay at nasabik siyang dumalo. Mabilis, nagsimula na ang charity auction. Pumunta din si Kim Tiu, ngunit agad siyang hinarang ng mga bodyguard dahil wala siyang imbitasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ama ni Make na inakalang nakalimutan ng kanyang magiging manugang ang imbitasyon. Nang walang pag-aalinlangan, masaya niyang ibinigay ang kanyang sariling imbitasyon upang makapasok silang dalawa. Pagpasok nila, bahagyang nagulat siya nang makita si Hafuong na nakasuot ng ibang damit kaysa noong nasa labas, ngunit mabilis din siyang napaniwala. Sa sandaling iyon, si Kim Hao, na nagnanais na linisin ang kanyang pangalan, ay nagbid ng 500,000 yuan para sa isang peking palaka. Sa pagdating ng isang luma at sirang basin, sumingit si Hafuong at itinaas ang presyo sa 2 milyong yuan. Dahil sa kanyang mapagkumpetensyang katangian, ginawa ni Kim Hao itong 3 milyon at sa gayon ay nanalo ng maraming bagay. Ang kabuang pagkalugi ay umabot sa 0 milyon at ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Kim Tiu mula sa labas. Tinitingnan niya ang magnanakaw ng kanyang pagkakakilanlan na masaya, na pinalakpakan ng lahat at ang kanyang dibdib ay parang nasusunog. Ngunit alam niya na hindi pa ito ang tamang oras. Nang gabing iyon, pagkatapos ng matagumpay na plano, nagtipon ang grupo upang mag-inuman at magdiwang. Dahil sa alak, naging mas masaya ang usapan at nagpa siya silang maglaro ng truth or dare. Nang si Hafuong na ang turn, sinabi ni Dailok na ayusin ang 3 babae na narito ayon sa ranggo sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Hafuong si Make bilang una. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa pangalawang pwesto, bigla niyang tinawag ang pangalang Fatty with pork belly na ikinagulat ng lahat, hindi nila maintindihan kung sino iyon. Pagkatapos kumain, nahirapan si Hafuong na akayin ang bawat babae sa pahingahan. Gayunpaman, nang tulungan niya ang nahulog na babaeng bodyguard sa sahig, inakala niya na may masamang intensyon si Hafuong at sinipa siya. Ang kanyang sigaw ay nagising sa 3 at sa kanilang pagkaanto, nakita nila si Hafuong na inaayos ang kanyang kurbata. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, sabay-sabay silang sumugod at binugbog si Hafuong. Sa kabilang banda, ang huling mga piraso ng sirang alaala ni Kim Tiu ay nagkasya sa lugar. Nagkaroon sila ni Hafuong ng aksidente at nagkamali ang pagkakakilanlan sa kanila sa ospital. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili, bakit nagpanggap si Hafuong na siya? Anong uri ng sabuatan ang ginawa sa pagitan niya at ng mga tao sa Tanhay? Naalala ni Kim Tiu ang bawat sulyap, bawat kilos nila, walang anumang kalkulasyon, kundi napakatapat na nakakaantig sa puso. Marahil, sila rin ay mga biktima lamang na talagang naniniwala na siya si Hafuong. Gayunpaman, naroon pa rin ang pagdududa, lalo na nang pigilan siya ni Dailok na makipagkita kay Kim Hao. Ibig sabihin, alam ni Dailok na hindi siya si Hafuong. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Kuong-Kuong. Masayang sinasabi na salamat sa malaking donasyon ng kanyang kapatid na si Kim Tiu, sila ay nailigtas. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at malikot niyang hinalikan ang kanyang pisngi. Sa biglaang kilos, bumiti lang si Kim Tiu at sinabing dapat silang pumunta sa Kim Group para pasalamatan ang mabait na kapatid. Naglalakad si Hafuong nang makita niya si Kim Tiu kasama sina Kuong-Kuong at Uncle Fuong. Dagdag pa, papalapit din si Kim Hao mula sa malayo. Sa napakahalagang sandali, biglang lumitaw ang sekretarya na parang isang tagapagligtas at hinila si Kim Hao pabalik sa opisina dahil sa mga emergency na papeles. Pagkatapos huminga ng maluwag ni Hafuong, may kamay na dumapo sa kanyang balikat. Tinanong ni Kim Tiu kung nasaan ang opisina ni Kim Hao. Hindi pa rin nangahas
si Ha-Fuong na lumingon, kaya itinuro na lang niya ang direksyon. Umalis si Kim Tae-woo, hindi nakalimutan na mag-iwan ng malamig na ngiti. Pagkatapos nito, dali-daling humingi ng tulong si Ha-Fuong sa isang janitress upang magbigay ng mensahe kay Kim Tae-woo na gusto siyang makita ni Kim Hao ng pribado at humiling na mag-isa lang siyang pumunta. Naghahanap ng paraan para lapitan si Kim Hao. Agad na pumayag si Kim Tae-woo at sinabihan ang lahat na maghintay. Pagkaalis niya, dali-daling ginulo ni Ha-Fuong ang kanyang buhok at sinabihan si Kuong-Kuong na si Kim Hao ay sobrang abala ngayon at hindi makikipagkita sa kanya. Bagaman nalito siya, sumunod pa rin siya at umalis. Sa loob ng opisina, umupo si Kim Tae-woo sa pamilyar na leader na upuan. Ang lahat sa paligid niya, mula sa amoy ng sandalwood hanggang sa bawat dekorasyon, ay parang isang universal na susi. Pagbukas sa huling pinto ng alaala, naalala niya ang lahat at ngayon, ang lahat ay malinaw na parang sikat ng araw. Bagaman ang papel ni Ha-Fuong sa dramang ito ay misteryo pa rin, sigurado siya na may malaking kaugnayan si Kim Hao. Wala siyang ebidensya sa kamay at kung bigla siyang ilantad si Ha-Fuong ngayon, magiging parang sinisira niya ang kanyang sarili. Isang matapang na desisyon ang sumagi sa kanyang isipan, pansamantalang hahayaan ni Kim Tae-woo na ipagpatuloy ni Ha-Fuong ang pagiging siya. Samantala, galit na galit ang ina ni Kim Hao nang malaman niyang gumastos ang kanyang anak ng 10 milyong yuan para bumili ng isang tumpok ng basura. Gayunpaman, nagpaliwanag pa rin si Kim Hao na ang mga bagay na iyon ay mura ngunit sulit pa rin ang pera kung gagamitin ito para maibalik ang kanyang magandang reputasyon. Makinig, ito ay makatuwiran, ang ina ay huminahon at nag-anunsyo ng isang mahalagang balita. Ang prestihiyosong Kilin Chamber of Commerce ay dumating sa Dream City at ang chairman ay nagpasya na hayaan si Kim Tae-woo na maging kinatawan ng korporasyon upang dumalo. Binigyang diin niya na kung makikipag-ugnayan sila kay Chaklan, ito ay magiging isang malaking pagpapabuti. Pagkarinig nito, bumagsak ang mukha ni Kim Hao at sumiklab muli ang galit ng matanto niya na ang bawat matabang pagkakataon ay napupunta sa kamay ni Kim Tae-woo. Samantala, nagsimula na ang plano ni Ha-Fuong. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at ang kanyang mukha ay kunot na parang mamamatay na at dali-dali siyang humingi ng pahintulot na lumabas para pumunta sa banyo. Ito ang senyales, ang mahalagang espasyo upang makabalik si Kim Tae-woo sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit lumipas ang oras at hindi pa rin siya bumabalik. Nagsimulang mawala ng pasensya si Kuong-Kuong at akmang tatayo na para hanapin siya nang bigla niyang makita si Kim Tae-woo na lumabas mula sa ibang direksyon. Upang maiwasang mahuli, hinila ni Kim Tae-woo si Kuong-Kuong sa isang sulok at mabilis siyang hinalikan sa labi. Sa pag-aakalang sinuklian na sa wakas ni Ha-Fuong ang kanyang nararamdaman, masayang niyakap ni Kuong-Kuong si Kim Tae-woo. Naiilang si Kim Tae-woo at hindi niya maintindihan ang ginawa niyang kilos, ngunit nanatili siyang kalmado at sinabihan si Kuong-Kuong na umuwi na muna. Kasalukuyang naglalakad si Giang at ang iba nang biglang nagpakita ng mga senyales ng pagbabago si Ate Chan. Lumingon si Ha-Fuong at bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, nahila na siya sa isang gulo. Kaya mabilis niyang kinuha ang sasakyan at dinala si Ate Chan sa ospital. Sa parehong oras, muling nagkita ang magkapatid na Kim. Ibinunyag din ni Kim Hao na sadyang intrap siya ni Ha-Fuong para maisuka niya ang lahat ng pera. Sa hindi inaasahan, pagkatapos marinig ito ni Kim Tae-woo, pinagsalitaan niya lang siya. Iniisip na dahil matagal silang hindi nagkita, bumaba na ang antas ni Kim Hao. Hindi naintindihan ni Kim Hao ang nakatagong kahulugan, pinapaalala lang niya kay Kim Tae-woo na magpalit na ng damit dahil medyo mabaho na ang amoy ng dumi. Sa panig naman ni Ha-Fuong, ligtas na si Ate Chan at pareho silang nasa mabuting kalagayan ng bata. Dito, nakilala niya si Wudong na nagbigay alam sa kanya tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina. Nang makita ang pag-aalala ni Ha-Fuong, malamig siyang pinagsalitaan ni Wudong. Malinaw na sinabi niya ang tungkol dito noon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ha-Fuong. Ngunit ngayon ay nagpapanggap siya bilang isang tagapagligtas. Samantala, bumalik din si Kim Tae-woo sa villa at ang pamilyar na tanawin ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkawala. Maya-maya, narinig ni Kim Tae-woo ang mga yabag at mabilis siyang tumalon sa kama at nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto at nakita niyang si Ave Kha pala. Akala niya ay si Ha-Fuong pa rin ito, kaya sa huli ay hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin at nagtapat. Ano man ang pagkakakilanlan mo, kung ikaw man si Ha-Fuong o ang dayuhan, handa akong samahan ka. Pagkatapos, humalik si Ha-Fuong sa pisngi ni Kim Tae-woo bago umalis. Tinawagan ni Ha-Fuong si Ave Kha, ngunit walang sumagot kaya humanap siya kay Dailo. Ibinunyag niya na bumisita si Kim Tae-woo sa Kim If Company, na posibleng naaalala na niya at nangangailangan ng tulong. Pagkatapos umalis ni Ave Kha, naghanap ng alak si Kim Tae-woo para maibsan ang kalungkutan. Sa puntong ito, lumapit ang babaeng bodyguard. Nagtataka dahil dati ay napakahina ng toleransya sa alak ni Ha-Fuong na nagpapanggap bilang Kim Tae-woo. Gayunpaman, mabilis siyang pinutol ni Kim Tae-woo, inaakusahan ang kabilang panig na peke. Nalito ng husto ang babaeng bodyguard, hanggang sa nakita niya ang tabako sa kamay ni Kim Tae-woo, sa kanya lang naintindihan. Ngunit, hindi pa ito ang tamang oras para bawiin ang kanyang posisyon. Inatasan ni Kim Tae-woo ang babaeng bodyguard na imbestigahan pa ang kaso ng taong iyon at iulat ang lahat ng nangyayari sa korporasyon. Pagkatapos ng trabaho, umalis si Kim Tae-woo sa pamamagitan ng likod na pinto. Sa isang iglap, bumalik si Ha-Fuong at maingat siyang nagtanong kung mayroong sinuman na kahawig niya ang pumunta roon. Nang kumpirmahin ng bodyguard na wala,
nabawasan ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay natulog siya hanggang tanghali at nagulantang pagising dahil may pulong siya sa araw na iyon. Nakaayos ng maayos si Ha-Fuong ngunit hinarang siya sa pinto. Kahit na may tiket siya, hindi katanggap-tanggap ang pagiging late. Sa loob, pagkatapos magsalita ni Cheklan, nilapitan siya ni Kim Hao. Sinabi niya na kumakatawan siya sa Kim is Company at umaasa siyang makikipagtulungan. Salungat sa inaasahang mainit na pagtanggap, sinabi ni Cheklan na kung hindi lalabas ang tunay na tagapagmana, huwag na nilang pag-usapan ang pagtutulungan. Bumalik si Kim Hao sa korporasyon na may malungkot na mukha. Kasalukuyang nagkakagulo ang mga shareholders tungkol sa 7 pinakabagong proyekto na nasa kamay ng mga unicorn. Mayroon ding isang insider na sadyang nagbebenta ng mga shares ng kumpanya. Napakadelikado ng sitwasyon at kung hindi ito agad aksyonan, mabilis na mawawala ang Kim is Company sa merkado. Agad na pinakontak ni Kim Hao ang dalawang malapit na kumpanya para magtulungan sa paghahanap ng solusyon. Ngunit, hindi niya inaasahan na nakipagtulungan na ang kabilang panig kay Cheklan. Galit na hinanap ni Kim Hao si Cheklan para harapin siya. Ngunit naghintay siya ng buong umaga. Ang natanggap niya lang ay ang malamig na sagot mula sa sekretarya ni Cheklan na ayaw siyang makita nito. Samantala, nagtatanong si Ha-Fuong kung bakit nagkaroon ng ganoong kapabayaan. Sa sandaling ito, dumating si Ilhik Ha dala ang isang ulat sa investigasyon kay Cheklan. Batay sa impormasyon, mataas ang feminist streak niya at kamakailan lang siyang nagdiborsyo at nagtayo ng isang unicorn. Sa ngayon, ang korporasyon niya ay napakalakas. Ang kanilang layunin ay bilhin ang mga kumpanyang nasa bingit ng pagbagsak at nasa target niya ang Kim is Company. Kung talagang mabibili ang Kim is Company, ang proyektong Tanhay na mahirap lutasin ay maglalaho na parang bula. Agad na kumilos si Ha-Fuong. Plano A, hayaan siyang harangin ni Dailuk ang kotse ni Cheklan at magkunwaring na biktima. Nang tawagin ni Cheklan ang pulis, niyakap ni Dailuk ang kanyang binti. Dito, lilitaw si Ha-Fuong. Aakusahan si Dailuk ng panghahalay at babanggitin ang 7,700 at 49 na batas para paalisin ang kabilang panig na tulala. Nakilala ni Cheklan si Kim Tiu, kaya binigyan niya ito ng 5 minutong makipag-usap. Ngunit puro walang kwenta ang sinabi ni Ha-Fuong, kaya pinalabas siya. Sa kabila ng unang pagkabigo, hindi sumuko si Ha-Fuong. Kinabukasan, hinarangan niya ang kalsada ng konstruksyon. Nagkunwari na kailangan ng 5 oras ng paghihintay. Ngunit, hindi niya inaasahan, iniwan ni Cheklan ang kanyang kotse at sumakay sa helicopter. Akala niya ay nawalan na siya ng pag-asa. Ngunit ang determinasyon ni Ha-Fuong ang nagpaiba sa isip niya at inanyayahan siyang mag-usap kinabukasan. Lahat ng kilos na ito ay naipadala rin kay Kim Tiu. Ibinunyag ng babaeng bodyguard na hindi aksidente ang aksidente kundi sadyang pananakit. Kamakalawa, nahuli niya ang driver ng truck na nakikipagkita kay Kim Hao sa hotel. Kinabukasan, dinala ni Ha-Fuong si Cheklan sa Tanhay. Itinuro niya ang dalawang naglalarong ama at anak at sinubukang gisingin ang konsensya nito. Kung bibilhin ang lugar na ito para sa pagpapaunlad, hindi lamang mawawala ng tirahan ang maliit na pamilya na iyon, kundi mapipilitan din silang manirahan sa lungsod. Anuman ang halaga ng bayad pinsala, mahirap pa rin itong pamahalaan. Ang ama ay maaaring hindi na makasama ang kanyang anak dahil sa pasanin. Mas mabuti kung magtutulungan ang dalawang panig para sa pagpapaunlad, na gagawing mas maganda ang lugar na ito sa bawat araw. Naniniwala siya na kapag nagsikap ka, magtatagumpay ka. Tulad ng inaasahan, na antik si Cheklan at sinabing kailangan niya ng oras para mag-isip. Sa parehong oras sa Tanhay, biglang nawala si Kim Tiu kamakailan na nag-aalala ng husto kay Kang Kang. Habang naglalakad siya sa paligid para hanapin siya, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang detalyadong information board. Sa kabilang dako, iniulat ng assistant kay Kim Hao na nalutas na ang lahat. Lumalabas na dati, hindi sinasadyang nakaharap ni na Kim Tiu at ng assistant ang mga taong ipinadala ni Kim Hao. Pinatay ni assistant din si Kim Tiu at ang assistant ay iginapos. Gayunpaman, sa pinakahuling press conference, biglang lumitaw si Kim Tiu. Nagdulot ito ng pagdududa kay Kim Hao. Kung patay na si Kim Tiu, sino ang taong iyon? Naaalala ang kakaibang kilos ni Ha-Fuong mula nang magising siya. Mabilis na nahulaan ni Kim Hao. Sa kabilang banda, iniulat ng butler ang isang magandang balita kay Ha-Fuong. Nang mabalitaan ng chairman na matagumpay na nakipagtulungan ang kanyang mahal na anak kay Zulan, bumalik siya mula sa ibang bansa. Pagsakay pa lang niya sa kotse, tumawag si Dailok para sabihin sa kanya na alam na ni Kang Kang ang lahat at naghahanda na itong hanapin siya. Bukod pa rito, nawawala si Kim Tiu. Nagpunta si Ha-Fuong sa Kim is Company na may pag-aalala. Sa puntong ito, hindi na nagkunwari si Kim Hao at inihayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Ha-Fuong. Ngunit salamat sa pagsisikap ni Ha-Fuong, umayag si Zulan na makipagtulungan sa Kim is Company. Ginamit ni Kim Hao ang buhay ng babaeng bodyguard para bantaan si Ha-Fuong na sabihin ang gusto niya. Tulad ng inaasahan, pagkakita ni Ha-Fuong sa chairman, nagdahilan siya na mahina pa ang kanyang kalusugan dahil sa aksidente at gusto niyang ibigay ang responsibilidad ng Kim is Company kay Kim Hao. Pinahahalagahan ng chairman ang kanyang anak kaya walang pag-aalinlangan siyang sumang-ayon. Nang makuha ni Kim Hao ang kapangyarihan, gusto agad niyang bilhin ang Tanhay at sinabi pa na mas mabuti na pinalitan ni Ha-Fuong si Kim Tiu para wala nang hahadlang sa kanya. Namumutla si Ha-Fuong sa galit ngunit wala siyang magawa at maaari lang niyang panoorin ang pag-alis ng kabilang panig na may pagmamalaki. Sa sobrang lungkot, nagpunta
Pumunta si Hafuong sa isang bar at hindi niya inaasahan na pagkatapos ay dumating ang grupo ni Dailot para tanungin siya. Iniisip na nakalimutan niya na sila ngayong mayaman na siya. Masakit na tinanong ni Kang Kang si Hafuong tungkol sa kinaroroonan ni Kim Tae at nang walang sagot, malungkot siyang umalis. Napansin ni AV Ka na lasing si Hafuong. Akala niya ay dahil ito sa stress sa nalalapit na kasal. Ngunit hindi niya inaasahan na diretsahang sinabi ni Hafuong na gusto niyang kanselahin ang kasal. Naging totoo na ang tatlong kondisyon, kaya wala nang ugnayan sa pagitan nila. Tahimik na umalis si AV Ka pagkatapos marinig ito. Naisip niya na tanga siya dahil masyado siyang umasa sa relasyon na ito. Sa kalagitnaan, may lumitaw na anino sa harap niya. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, nasaktan din si Hafuong. Ngunit kailangan niyang gawin ito para hindi maapektuhan si AV Ka. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng isang segundo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kim Hao. Banta niya na nasa kamay niya si AV Ka at kung gusto niya itong palayain, dapat niyang ipasa ang mga shares ng pamilya Mi sa kanya. Naramdaman ni Hafuong na mayroong mali at agad siyang tumakbo para hanapin si AV Ka. Ngunit ang nakita lang niya ay ang telepono nito. Sa kawalan ng pag-asa, nilapitan ni Hafuong si Amy Mi. Nakakagulat, kahit na nag-aalangan at kahina-hinala ang pagsasalita ni Hafuong, ibinigay pa rin ni Amy Mi ang mga shares sa kanya sa kadahilan ng magiging pamilya na sila at dapat magtiwala sa isa't isa. Nang makuha ang mga shares, nakaramdam si Hafuong ng pagsisisi. Ngunit para iligtas si AV Ka at ang babaeng bodyguard, kailangan niyang gawin ito. Sinundan ni Hafuong ang mga direksyon ni Kim Hao para makipagkita sa kanyang mga tauhan at ibigay ang mga shares at pagkatapos ay ipinadala ng kabilang panig ang draft na lokasyon ng bihag. Ngunit, hindi niya inaasahan na ito pala ay isang scam at mabilis na tumakbo si Hafuong para harapin si Kim Hao. Sa oras na ito, masayang nag-enjoy siya sa kanyang pagkain. Nang makita si Hafuong, nagsimulang manginis si Kim Hao at sinabing ang pagkain sa plato ay ang baboy na may taba na binanggit ni Hafuong noon. Napansin ito ni Hafuong at agad niyang sinunggaban ang kalaban, ngunit mas mabilis si Kim Hao at itinulak siya sa mesa. Nang banggitin ni Hafuong ang pulis, tumawa siya at sinabing ang nagnakaw ay ang sumisigaw. Kung malaman ng pulisya na peke ang pagkakakilanlan ni Hafuong bilang Kim Tae, baka siya ang makulong. Galit na galit si Hafuong ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos makatakas, desperado siyang pumunta sa tanhay. Ngunit sa kasamaang palad, wala na ring natira roon. Nalungkot din ang matandang babae na malapit kay Hafuong nang mabalitaan niya ito. Ngunit ayaw niyang makita si Hafuong na nawawala ng pag-asa. Binigyan niya si Hafuong ng lakas ng loob. Bumalik siya sa villa para maghanda sa pagharap. Sa daan, nakita ni Hafuong ang butler. Nauna nang napansin ng butler na hindi si Hafuong si Kim Tae. Para sa isang karaniwang layunin, nahanap ng butler ang lokasyon kung saan nakakulong ang mga bihag at ibinigay ito kay Hafuong. Nang walang pag-aalinlangan, nagkunwari si Hafuong bilang isang delivery guy at pumasok sa kanilang hideout. Pagkatapos lang matikman ng dalawang gwardiya ang isang piraso, nakaramdam sila ng pagkahilo at nawalan ng malay. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Hafuong sa loob at kinalagan ang bodyguard. Nabalitaan na nakakulong si AV Ka sa terrace at nang walang pag-aalinlangan, tumakbo silang dalawa papunta roon. Labis na nasaktan si Hafuong nang makita niya si AV Ka na nakabitin at kumakaway. Nang mapansin ito ng mga tanyag na gangster sa paligid, isa-isa silang sumugod. Gayunpaman, hindi pa rin sila kalaban ni Hafuong at ng babaeng bodyguard. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-atake, nakahiga na ang lahat ng mga gangster sa sahig at mabilis na iniligtas ni Hafuong si AV Ka. Pagdating ni Hafuong sa bahay, agad niyang ginamot ang mga sugat ni AV Ka. Pagkatapos, aalis na sana si AV Ka nang nahihiya si Hafuong na sinabi niyang ibinigay niya na ang mga shares kay Kim Hao. Inakala niya na magtatanong si AV Ka kay Hafuong, ngunit sa halip ay pinuri niya ito. Lumalabas na dati, pumirma silang dalawa sa isang kasunduan sa pagitan ng panigi at panigdihi na may karapatang magkaroon ng shares. Ngunit bago ang kasal, hindi ito itinuturing na magkasanib na ari-arian ng mag-asawa kaya walang bisa ito. Hindi pa man nakakapagmalaki si Hafuong, lumabas ang babaeng bodyguard at kinwestiyon siya. Dahil lang kay Hafuong, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Kim Tae at gusto niyang dukutin ang mga buto niya. Nagulat si Hafuong, hindi niya inaasahan na alam din ng babaeng bodyguard na nagpapanggap siya bilang Kim Tae. Hindi niya alam kung paano lutasin ang problema, ngunit nangako siyang babagsakin si Kim Hao para kahit papaano ay mabigyan si Kim Tae ng hustisya. Nagplano ng sandali si Hafuong at hindi na niya kakanselahin ang kasal at magbabago na siya ng isip mula ngayon. Mabilis na dumating ang araw ng kasal. Nakasuot si AV Ka ng malinis na puting damit at mumiti ng maliwanag sa waiting room. Nakasuot din si Hafuong ng isang eleganteng suit. Humingi siya ng paumanhin kay Hafuong dahil hindi niya pa mabibigyan siya ng isang kumpletong kasal. Dapat, lahat ay nasa plano at sinabi ni AV Ka na ayos lang ito. Naghihintay na sa labas ang mga bisita, kasama ang maraming miyembro ng pamilya at mga kamag-anak. Lumakad si AV Ka sa aisle, ngunit hindi lumitaw ang groom, na naging dahilan ng bulungan ng mga tao. Ano ba talaga ang nangyari? Sandali pa lang silang masayang nag-uusap kanina, ngunit biglang nawala si Hafuong. Lumalabas na nakatanggap si Hafuong ng tawag na may nanggugulo sa tanhay. Wala siyang choice kundi iwanan si AV Ka at tumakbo doon. Sa oras na ito, nag-aawayan ang mga thugs at binabasag ang mga bagay kahit papilit silang pinipigilan ng mga tao. Kinutya pa ng leader si Hafuong, sinasabing siya ang dahilan kung
kung bakit nagkaganyan ang mga tao. Pagkatapos, isa-isa nilang sinaktan si Hafuong. Balik kay Ihlikha, nakatayo siya ng mag-isa sa entablado at nalilito. Sa sandaling nawalan na ng pag-asa si Ihlikha, nagulat siyang lumitaw si Kim Tae-woo. Lumapit siya sa kanya ngunit huminto sa harap ni Kim Hao. Matagal na tayong hindi nagkita, kuya. Sa kabilang dako, halos patay na si Hafuong sa bugbog. Sa kabutihang palad, dumating si Cheklan sa oras para pansamantalang pigilan sila. Bago bumalik sa kasalan, sinabi ni Hafuong kay Kang Kang na buhay pa si Kim Tae-woo. Ang paglitaw ni Hafuong ay nagdulot ng gulo sa lahat ng naroroon. Bakit mayroong dalawang mukha na magkamukha? Tumakbo si Hafuong kina Kim Tae-woo at Ihlikha, humihingi ng paumanhin sa pagiging late. Lumalabas na dati ay nakatanggap si Hafuong ng tawag mula kay Kim Tae-woo para makipagtulungan. Pagkatapos, ipinasa ni Kim Tae-woo si Ihlikha kay Hafuong at siya naman ay humarap kay Kim Hao para makipag-ayos. Sa harap ng maraming bisita, ibinunyag ni Kim Tae-woo ang masamang plano ni Kim Hao. Mula sa sadyang pag-aksidente sa kotse hanggang sa pakikipagsabwatan kay Hong Tan-han para manakaw ang mga pamumuhunan mula sa Tanhay. Hindi inasahan ng chairman na dahil lang sa ari-arian, nagawa ng isang kapatid na saktan ang kanyang sariling kapatid. Nagkaroon siya ng matinding galit at nag-utos na maghanda ng tiket para kay Kim Hao upang doon niya ayusin ang kanyang pagkatao. Hindi nagpatalo si Kim Hao, sinabi niyang mas pinapaboran palagi ng chairman si Kim Tae-woo at hindi kailanman binigyang pansin ang kanyang mga opinyon. Nang marinig ito, nasaktan ang chairman at inatake sa puso. Sa pagkakataong iyon, tumakas si Kim Hao, ngunit nahuli siya ng gwardiya sa gate. Sinubukan pa ni Kim Hao na suhulan ang gwardiya gamit ang pera, ngunit saan ba galing ang pera? Lumitaw si Wudong. Inasahan niyang ililigtas siya ni Wudong ngunit kinutya lang siya nito, sinabing dapat niyang tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Siya rin ang tumawag sa pulis, kaya ngayon ay pwede na silang magkasama sa kulungan. Mabilis na natapos ang peking kasal, at si Hafuong ay naiwang mag-isa sa isang sulok. Sa sandaling ito, lumapit si Ihlikha. Nang makita ito, mabilis na tumayo si Hafuong. Hindi na niya kailangang mamuhay sa ilalim ng pagkakakilanlan ng iba. Nakaramdam si Hafuong ng ginhawa, ngunit nag-aalala rin na matatapos na ang relasyon nila ni Ihlikha. Ngunit hindi niya inaasahan na hingi nito sa kanya ang engagement ring. Naintindihan ni Hafuong ito at hinanap ito sa kanyang bulsa, ngunit wala. Habang nalilito siya, lumitaw ang babaeng bodyguard na may pulang telang bag. Hinahanap mo ba ito? Masayang kinuha ito ni Hafuong, at sa loob ay ang singsing na inilagay niya sa inihaw na baboy. Nagtapat si Hafuong, papakasalan mo ba ako? Matagal nang naghihintay si Ihlikha para sa araw na ito, kaya tumango siya. Pagkatapos nito, lumubog ang dalawa sa matamis na lasa ng halik. Sa pagtatapos ng pelikula, ang Tanhay ay ginawang tourist area at shopping market. Samantala, dahil nakuha ni Kang Kang ang puso ni Kim Tae-woo, bigla siyang yumaman at naging amo. Bumalik din sina Hafuong at Ihlikha dito upang manirahan, isang simple ngunit puno ng pagmamahal na lugar.